Attorney Terry, sa June 18, sinasabi kasing closed door daw, no media, hindi pwede i-public yung pre-trial. So, okay naman kayo dito? Okay lang naman, Siyempre, hindi naman natin babaliin yung pong pagpapasya ng Senate Impeachment Court, no? At yung pong laman naman po ng pre-trial ay paglilista po ng lahat ng mga witnesses, documents, at yung pong binanggit na ko kanina ni Dean Mel, no, yung pong marking po ng lahat ng mga ebidensya, no? So, nabanggit ko ho kanina at nailabas naman na din po ito, sa darating pong linggo may bagong ebidensya. Lagpas pa doon sa bank accounts, lagpas pa ho doon sa AMLC reports, no? Kasi ako po yung nag-asikaso ng pong unexplained wealth, no? So, meron nakatoka sa iyo yun. Tama po. So, meron pong panibagong set of evidence na ilalatag po sa pre-trial, no? Hindi ko muna sasabihin kung ano po ito particular, pero pag submit naman po ng pre-trial brief at pagkatapos po ng pre-trial conference, malalaman naman po ito ng ating po mga kababayan. So, basically, ito pong listahan ng mga pag-aari po na ito ay wala rin po sa SALN ng pangalawang Pangulo sa kahit ano pong taon. Abangers tayo dyan. Pinakilala nyo na rin ng House Prosecution Panel yung mga private lawyer na makatulong ninyo, no? Na magbibigay ng advice, I think legal advice sa trial proper. So, paano nyo pinili to? Ano yung mga naging batayan natin? Marami bang nag-apply? O kayo ba ang pumili mismo? Siyempre, ano naman po ito Ito po ay two-way street, no? So, naghanap din po tayo, pero may mga volunteer din po ng mga lawyers. At siyempre, yung unang batayan, yung po pagkabilib nila doon sa batayan po to impeach and try the Vice President. So, ibig sabihin, kailangan kumbinsido sila doon sa set na po na ebidensya na meron po tayo. Pangalawa, at mahalaga din po, yung technical expertise po nila at karanasan din. So, marami naman po doon sa mga na-ideklara na pong mga private prosecutors, mahaba po yung karanasan sa pag-aabogado, paglilitigate, at syempre, kasama din po sa mga kabuang set, no? Nung pong mga abogado ay yung pong mga CPA lawyers, financial experts, no? Kasi hindi lang naman po ito trial experience, kundi yung particularly ho sa confidential funds misuse at doon po sa unexplained wealth, yung pong pagbabasa ng mga financial statements, yung mga ledger, yung pong mga spreadsheets, no? Kasi syempre, hindi naman lahat ng mga kababayan at ang mga prosecutors ay magagaling sa math, no? So talagang kailangan po mag-make sense ito pong mga numero po na ito. Tsaka yung mga manggagaling sa litigation talaga, di ba? Yung expertise, yung mga ganun. Siyempre, dapat magaling mag-object. Objection! Dapat may mga ganun na mga moves. Yes, pero nag-background check din kayo. Siyempre, may mga partisanship yan. Di mo alam yung mga hinawakan before, di ba? Na kanilang mga law firm, kundi man sila. Siyempre, bahagi po yung pagtitiyak, no? Na wala pong conflicts of interest, yung pong mga private prosecutors na sasalang po natin. Ang mag-iitsura naman po ito, halinhinan yung pong public tsaka private prosecutors doon po sa paglalatag ng ebidensya during trial, no? So, pwede po maghatian yung pong public and private prosecutors sa evidence presentation. Teka lang nga. Sa nangyayari ngayon, anong sa pag-uusap niyo ng House Prosecution Panel, di ba, yung may crisis pa, no, sa leadership, although sinasabi natin, syempre, isa lang talaga namang kinikilala, maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero yun na nga, paano makaka-delay, makakagulo sa nalalapit na impeachment trial etong gusot pa sa leadership ng Senado? Tingin ko wala nang po masyadong epekto, no? Ito pong gusot po sa liderato kasi ang totoo naman, katulad ng binanggit po ninyo, yung pong Palasyo, House of Representatives, no? Recognize naman na po yung liderato ng pong bagong mayorya, led by Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, no? At lahat po ng mga correspondents ng House Prosecution Panel, doon na po kay Clerk of Court Attorney Bantug, yung pong Senate Secretary po ni Senate President Pro Tempore Gatchalian. So, yung pong submission ho namin, for example, next week, ay sa kanya na po namin ipapareceive. Yung, di ba, kailangan nilang makapili ng presiding officer na
Kasi dati, di ba, matik Senate President. So, kailangan makapili na muna ng sinasabing impeachment manager bago, no, yung pre-trial. Tama ba, attorney? Hindi naman. Ang totoo naman po, sabi naman po niya, Senate President pro tempore Gatchalian, handa naman ho siya maging presiding officer. No? Pero sa bahagi naman po ng prosecution panel, hindi naman ho mahalaga sa amin kung sino po yung presiding officer. No? So, gagalangin po namin, haharapin po namin whether it's Senate President pro tempore Gatchalian or kung sino man po yung pong mapisil ng Senate Impeachment Court na mag-preside po ng ating pong proceedings. So, ang House Prosecution Panel, nagma-mock trial kayo ngayon? Tama. So, yung iba ron ho, syempre, nag-simulate ho kami ng merong senator judge, no? Meron din pong kunwari, defense, no? Meron pong presiding officer, tsaka syempre yung prosecution panel, no? So, pagalingan ho ng pagpapanggap na defense panel. So, gumagaling umarte. Parang nag-aaway na nga ho kami. Kasi, pare, grabe naman yung objection mo sa akin. Nagagalit sila, hindi ba? So, Kong Terry, bale, na yung toka-toka nyo sa articles of impeachment, meron na rin. May mga assignment na. Tama po. Ang basic assignment naman po ito, kada witness, meron pong prosecutor na nag-handle ng pong presentation. No? So, talagang yan po yung talagang minamaster at pinaperfect. Pero wala naman masyadong bago kasi sa totoo lang po, natunghayan naman po ng publiko yung pong mga most of the witnesses that had been presented at the House Justice Committee proceeding. So, yung AMLC, yung pong COA, alam naman na po natin yan So, yung pong mga bago na lang po for the trial itself would be the opening of the bank account. So, yung mga bank managers po, nung pong mga bangko na mag-asawang Duterte Carpio, kung magpapasyaw kami na buksan po yung BIR box, yung BIR, at syempre, ito pong bagong ebidensya na binabanggit po natin, which will be disclosed pagka natapos na yung pre-trial proceedings. Okay. Yung mga private lawyers, ano yung limitation nila? Sa trial proper? Or sa preparation, ano muna yung kanilang role? Malaki po yung trabaho ng private prosecutors tsaka po yung volunteer lawyers po natin. Kasi, syempre, naghahatian po kami doon sa, syempre, pagkuha ng ebidensya, yung research, no, yung pong analysis po, ng lahat po ng mga dokumento na pumasok. No? So, pinaghahatian po yan ng public and private prosecutors. Doon po sa presentation of evidence din po, pwede hong magpasya din ho, halimbawa na yung private prosecutor din po yung mag-direct examination or sila po yung mag-cross-examination po ng iba't ibang mga witnesses po na isasalang either ng prosecution at ng defense. Paano sa strategy? Parang kung meron silang advice na legal move or strategy, syempre, pag-uusapan muna ng prosecution panel. Syempre, pinag-uusapan naman po yan in consensus, no? So, may mga pagpupulong naman po talaga na ginagawa. So, lahat po ng mga suggestions, whether ng public prosecutor or ng private prosecutor, kino-consider po ng kapulungan. Oo, dati kasi na-mention na yan, Kong Terry, no? Baka yung abogado ng depensa, magkabulagaan, kailangan nyo palang ipatawag bilang testigo. Well, ngayon, paano yun? Hindi, ngayon po, sa pre-trial dapat mailatag na po ang lahat, no? Nung pong listahan po ng witnesses tsaka mga dokumento. Pero pwede pa rin mag-reserve nung pong ilang mga witnesses na hindi man po mapangalanan, pero kailangan pong mailista po roon yung pong purpose kung bakit po natin sila gustong isalang. So, the same rule applies to both the prosecution and the defense itself. Ang mga senator judges pwedeng mag-usisa din, magtanong sa mga testigo. Siyempre po, pwede po mag-question ng clarification yung po mga senator judges sa mga witnesses po. Pero dadaan sa presiding officer, parang hindi rekta. Siyempre, through the presiding officer pa rin po yun. Pero nakita naman na po natin yung mga previous impeachment proceedings doon po sa Estrada and Corona. Pwede ho talaga makapagtanong ng malaya, clarificatory questions ang atin pong senator judges. So, paano mapapakita yung, kumbaga, hindi bias, fair, yung magiging pagtingin sa trial? Ang totoo naman po, very clear din po yung rules ng Senate Impeachment Court on political neutrality. So, mataas po yung pagtingin po namin na irrespective of yung pong partisan lines, no, kung ano man ho yung politika po ng iba't ibang mga senator judges, yung pong magiging mayor na batayan ng kanila pong pagpapasya ay yung ebidensya pa rin po
na mailalatag whether ng prosecution at ng depensa.